magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang reaction mo, Birad Ako Ah. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez, at syempre ang ating mga kababayan sa abroad, at maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga kababayan ay ating tatalakayin ng dalawang magkaibang larawan na ating pong nakikita sa kasalukuyang pamahalaan. No? Una po, yung pagiging tahimik at pagiging kalmado po at pagiging professional po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At yung pagiging desperado naman po ng ating pangalawang Pangulo na itaguyod ang mga hakbang na tila naglalayong pababain po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong pwesto. Alam nyo, habang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kagalingang mamuno sa pamamagitan po ng kanyang pagpapanatiling mahinahon at nakatuon sa mga gawain po ng Estado. Sa kabila ng mga paninira at mga pagtatangka po na nagdudulot po ng kaguluhan sa kanya pong administrasyon, nananatili po siyang nakatuon po sa pagpapatupad po ng mga programa para po sa ikabubuti ng mga Pilipino, mula sa pagpapabuti ng ekonomiya, pagpapalawak ng serbisyong panlipunan, hanggang sa pagtatrabaho po para sa mas maunlad po na kinabukasan, no, ng ating bansa. No? Sa totoo lang po, base po sa aking nakikita at nararamdaman para po sa akin mga kababayan, ang kanya pong pagiging kalmado ay nagsisilbi pong haligi ng pag-asa at katatagan para po sa maraming mamamayan na umaasa po sa maayos niyang pamamahala bilang Pangulo po ng ating bansa. No? Pero sa kabilang dako, alam naman ninyo, ang mga kilos naman po ng ating pangalawang Pangulo ay tila nagpapakita po ng pagiging desperado na mapalitan po o pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. no? Mula po sa kanyang pwesto, di ba? So mula po sa mga pahayag na maririnig po natin dito din po kay Sara Duterte o kay Vice President Sara Duterte, naglalayo pong sirain po ang imahe po ng ating Pangulo hanggang sa mga pagtatangka po na ikalat ang mga hindi napapatunayang mga kwento at mga akusasyon, no? Kitang-kita naman po na lahat po ay tila naglalayong kumuha ng lumikha po ng hidwaan at kaguluhan po sa loob ng pamahalaan. Sa halip na magtulungan para po sa ikabubuti po ng ating bayan, tila mas nakatuon po ito pong ating Vice Presidente sa mga personal po na adyenda at paghahanda na makamit po ang mas mataas na posisyon sa gobyerno. No? Dahil lamang po sa, sabihin na po natin ng derechahan dito, dahil po sa personal po niya na interes. So, sa tingin ko, nakalimutan po yata ni Vice President Sara Duterte na ang ating bansa ay nangangailangan po ng pagkakaisa at sama-samang pagtatrabaho, lalo na sa panahon po ng mga hamon na nararanasan po ng ating bansa. No? Pero alam po niya na ang pagkakaroon po ng hidwaan sa loob po ng pamahalaan ay maaaring makahadlang sa mga plano at programa na para po sa ikabubuti ng lahat ng mga Pilipino. No? Sa totoo lang mga kababayan, kung ako po yung tatanungin, maraming beses na pong ipinakita po ni Vice President Sara Duterte na siya po ay naninira sa ating mahal na Pangulo. Kagaya na lamang po ng bigas. Kung maaalala po ninyo, nung nilabas po o namahagi po ang ating Pangulo, ang Administrasyong Marcos, ng bigas na nagkakahalaga po ng 20 pesos. Imbis po na matuwa po, no? Ito pong si Vice President Sara Duterte, halata naman pong nilait pa niya. Nilait niya yung
ginagawa ng administrasyon na natupad nito ang kanyang pangako na magbigay magkaroon ng halagang 20 pesos na bigas na mabibili ng mga Pilipino. Sa halip na siya po ay makiisa, tumulong, halatang halata po na ang kanya pong ugali ay masasabi po talaga natin hindi natin masasabing nasa tama. Bakit? Hindi naman po galawan ng professional yung kanyang mga naging galawan at hindi salita ng isang edukadong tao yung kanyang mga naging pahayag. Ibiro mo, ginawa ng lahat ginawa na ng administrasyon para lamang matupad yung isang salita na hindi naman niya pinangako, kundi isang pangarap lamang na naging totoo na nga eh. Pero ano ginawa niya? Sinabi pa niya, ito hindi po ito galing sa akin. Naalala ko lang po yung sinabi niya na yung bigas na 20 pesos ay pagkain daw ng aso. Pagkain ng aso. Diba? Ngayon, pinagmalaki pa niya. So gumawa siya ng kwento ngayon na parang gusto niyang sabihin na mas magaling siya. Pero kung siya daw ang gagawa ng paraan, kayang-kaya daw, mas maliit pa. Mas mababa pa sa presyo ng 25 pesos. Diba? O sa 20 pesos. So, ibig sabihin, yung kanyang salitang yun ay mayroon pong halong paninira at mayroon naman pong halong pagyayabang sa sarili para lamang siya ang hangaan ng ating mga kababayan. Para yung papuri at yung paghanga ay nasa kanya. So, kitang-kita po sa ugali po ng ating Vice Presidente na hindi po siya lumilikha o hindi siya nakakatulong sa ating mga kababayan o sa ating Pangulo, lalong-lalo na sa Administrasyong Marcos. Wala siyang ibang ginawa kundi bumatikos ng bumatikos. Wala siyang ginawa para baga siyang para siyang ang dating para siyang yung nasa palabas na cartoons na parang si Sarah. Baliktad yung Sarah doon sa pelikulang cartoons, mabait. Tapos yung madrasta doon, yung parang teacher yata ni Sarah doon, maldita. Walang ibang ginawa kundi, di ba? Ngayon, mga kababayan, makikita naman natin Makikita naman natin. Di ba? Tapos ngayon, gagawa siya ng istorya. Sisirain niya ang ating mahal na Pangulo. Ngayon, pag sumagot ang ating mahal na Pangulo sa kanya pong mga pagyayabang, sa kanya mga sinasabi, nagagalaiti. Biro mo ba naman, pag malaki niya, kung siya daw, alam niya naman daw kung paano pababain yung bigas. Ba't hindi mo ginawa nung panahon ng tatay mo? Anong ginawa mo? Di ba? Anong ginawa mo nung panahon ng tatay mo? Kung talagang alam mo. Pero biro niyo lumabas pa na nagmukha siyang isip bata. Lumabas pa na parang masasabi mo talaga na parang may kakulangan siya sa kanyang kaya nga sa totoo lang hindi to galing sa akin kahit si Buntol po sinabihan siya na talagang ito hindi po galing sa akin pero hindi ko sinasabing may sayad siya sa utak, pero si Buntol po sinabihan talaga siya na may sayad siya sa utak. Di ba? So kita-kita naman po mga kababayan papayag ba kayo na magkaroon tayo ng isang Pangulo na mayroong problema po sa pag-iisip maging sa ugali? Hindi po ugali ng isang professional yung ugali po ni Vice President Sara Duterte kahit saan niyo pong anggulo tignan. Hindi po natin dito pinagmamalaki si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas magaling siya. Pero kitang-kita naman po Diba? Kitang-kita pagdating sa mga professional na galawan, professional na wala. Talagang kumbaga sa kasi nasanay po kasi itong si Vice President Sara Duterte nung mayor siya na kahit sino na lang ang galawin niya walang pumapala, kagaya na lang ng sheriff na binugbog niya, sinapak niya ng sinapak. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, kung ako pong tatanungin ninyo, kung magtatanungan tayo dito, ano bang nagawang mabuti ni Vice President Sara Duterte? Sige nga, ipakita nyo sa amin. Doon nga lang sa mga proyekto niya, doon lang sa mga project niya, questionable na nakita na agad ng COA na ipinalalabas niya na ganun yung binahagi niya, ganun yung binigay niya. Pero makikita ninyo,
may halong kalokohan pa rin. Yung motor na nagkakahalaga lamang ng 60,000, ipalalabas dun na nagkakahalaga ng 200,000. Saan mapupunta yung 140,000 halimbawa? Di sa kumbaga lahat na lang hinahaluan talaga ng hindi maganda ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga siya nasasadlak sa mga sa mga issue kasi nasanay sila kahit nung mayor pa lang siya. Sanay na sa totoo lang, hindi naman po sa naninira tayo. Kitang-kita naman po. Kitang-kita naman po. Kaya nga po nagpupursige si dating Senador Antonio Trillanes na mabuksan yung bank account nitong ni Vice President Sara Duterte para magkaalaman. Pero nagtataka din tayo, bakit parang pati yung mga supporters niya, takot na mabuksan yung bank account. Hindi naman papatayin si Vice President Sara Duterte kung bubuksan yan Pero makita ninyo yung pagpigil. Bakit? Ano ba ang meron dyan sa bank account na yan? May questionable ba dyan? Meron bang kakaiba dyan? Yung ibang mga senador yung ibang mga congressman hindi natatakot na buksan yung kanilang mga salin kasi alam nila na batay sa kanilang pagkatao sumasang-ayon yung dami ng pera nila sa bangko nila at sa pamumuhay nila. Di ba? Kaya nga sabi natin dito, tignan nyo, malapit na yung 2027 at 28. Habang patagal ng patagal, patindi ng patindi yung kanilang ginagawang mga hakbang para po pababain ang ating mahal na Pangulo. Biro mo, kung sino-sino na yung sa tingin ko lang sa nakikita kung sino-sino na yung minamandohan nitong mga kumakalaban po sa ating mahal na Pangulo. Kagaya na lamang ni Mike Defensor at ng iba pang mga abogado dyan na hindi na nahiyang mag-file ng impeachment complaint sa ating mahal na Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, masakit mang sabihin, minsan mas maganda pang pakinggan o mas maganda pang tignan yung isang taong mangmang na wala talagang pinag-aralan. Dahil mangmang nga walang alam sa batas, walang alam sa katotohanan. Kaysa doon sa nag-aral ng abogado, alam na alam niyang mali, pero diba, pinagpapalit niya yung kanyang kaalaman dahil lang sa pera. Biro mo ba naman, magsampa ka ng kasong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam mo sa sarili mo na wala naman talaga siya kasalanan. Biro mo para lamang dahil lamang sa sarili mong interes, dahil lamang nabayaran ka. Sa totoo lang mga kababayan, kaya nga, pero ganun pa man, sa kabila ng mga ginawa nilang paninira, ginamitan na nila ng AI o intelligence, yung AI pala, yung mga ginagawa nila, nagpalabas na sila ng mga kung ano-anong mga video na kuno, ganyan, ganito, nagpalabas na sila ng mga mensahe na kunyari, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsasalita, etc. Marami na silang ginawa, pero awat tulong ng Diyos, hindi po sila nagtagumpay. Bakit? Kitang-kita naman po yung mga galawan po ni Vice President Sara Duterte, hindi kinalulugdan ng Diyos. Hindi kinalulugdan ng Diyos yung mga galawan nila. At siguro iniisip nila sa pamamagitan ng kanilang mga karunungan, ng kanilang mga pagiging mga tuso, malalaglag nila ang ating mahal na Pangulo. Hindi nila alam na habang pinipilit nilang matanggal ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pwesto, pilit naman siyang dinidepensahan at pilit naman siyang tinutulungan at pinapalakas ng ating Diyos na bagamat hindi nakikita pero nararamdaman ng mga tao. Kaya nga, sa totoo lang, kitang-kita po na mayroon pong personal na hangarin. Ito pong mga nagpapakalat po o naninira po sa ating mahal na Pangulo. Pero ganoon pa man, sa mga tao po nakakaunawa ng katotohanan, mapalad po kayo. Sapagkat bagamat tayo'y mahihirap at walang pinag-aralan na napakataas katulad ng iba dyan, mapalad tayo dahil nauunawaan po natin ang tama at mali. Kaya po sa ating mga kababayan, isa lang po masasabi ko. Kitang-kita naman po ang pagiging mahusay, pagiging makadiyos, makatao po ng ating mahal na Pangulo. Kung ikukumpara po natin sa iba dyan, di ba?
So dahil nga po sa kanilang inggit, takot, alam niyo naman yung mga motibo ng iba dyan, alam naman natin. Kaya gusto nilang paupuin si Vice President Sara Duterte dahil yung karamihan dyan na gusto pababain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay involved po sa katiwalian na kung saan sigurado mapapanagot po sila. Alam po natin yung motibo ng iba dyan, no? Para po maiwasan nila yung kanilang pananagutan. Ayun. Ito naman pong isa dahil alam niya na pwede niyang samantalahin yung pagkakataon at naghahanap nga siya ng mga kakampi. Ayun, di ba? Alam niyo, napakabigat po ng sitwasyon ngayon dahil ang kalaban po ng ating Pangulo, yung mga kumakalaban sa kanya ay meron pong sapat na pondo, malalaking pondo dahil unang-una, kung di ako nagkakamali, base po sa aking napapanood at napapakinggan sa iba nating mga kasama, pati ibang bansa katulad po ng China ay nakikialam na, nakikialam at balita ko, pinupondohan din itong ginagawang paninira po nila sa ating mahal na Pangulo. Kaya sa totoo lang, tayong mga nakakakita ng katotohanan, ipanalangin po natin ating mahal na Pangulo sapagkat yan lamang po ang tanging natin matutulong sa kanya. At siyempre yung ating pagkakaisa na kung saan tayo po ay makakatulong, no, sa ating mahal na Pangulo. So, ganun lamang po, mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po tulit po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ginabayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.